Kabayan, sa ginagawang paglilibot ng ating palatuntunang ating alamin, ang isang larangang palagiang paksa sa usapan ay ang pag-aalaga ng iba't ibang uri ng isda. Namumukod ang tilapia, bangus, at nitong huli ay ang pangasius. Sinabing ang mga isdang nabanggit ay palagi ang bahagi ng hapagkainan ng maraming Pilipino, lalo na ang bangus at tilapia. Yung bangus namin dito sa Dagupan, naiiba kasi yung tubig namin. Ano? Dito ka? Maganda yung klase ng tubig. Aha. Tapos brackish water siya. Okay. Kaya juicy talaga. Saka yung klase, Juicy, yung klase ng lupa namin, parang naiba kasi natitikman din natin yung bangus ng ibang lugar. Ano? Pero talagang... Malasa. Okay. Nag-aalaga ka rin ng bangus, di ba? Oo, meron. Nag-aalaga ka rin ng bangus. Ano ang pwede mong ipayo doon sa mga taga-ibang lugar na nag-aalaga rin ng bangus? Na pwede nilang kapulutan ng mga ideya para maging successful din bilang isang bangus raiser. Ang pag-aalaga lang ng bangus sa Jerry, simpleng-simple lang. Kailangan lang natin i-monitor yung magmula doon sa fry. Tapos magmula doon sa fingerlings, tapos paglagay sa grow out, kailangan lang talaga i-monitor natin yung pagkain nila, tapos yung quality ng tubig. Quality, no? Importante talaga yun. Oo, importante yan. Para yung kahit na saline water o kaya brackish water, importante. Kailangan lang in and out, yung pagpalit ng tubig ng fish pan. Kailangan talaga maganda para ang paglaki rin ng isda natin mabilis. Ang pangasius, kabayan, ay nito na lamang huli, subalit inaasahang sisikat din sa mga alagaan ng isda. Bukod tangi namang nakikiramdam ang ibang nais na pumasok sa pangisdaan kung may bigay ngang biyaya ang hipong Fanamay at ang alimango na ngayoy katangi-tangi sa mga bayan sa Bataan. At kamakailan, kabayan, dinayo ng ating alamin ang bayan ng Orani at pangisdaan ang isang paksang Dooy Pinag-usapan. Kung pag-uusapan po natin ang agriculture and fishery, sabi nga po ninyo, kayo po you were once involved or you're still involved sa fishery sector, sa pag-aalaga po ng isda. Sabi nyo, napakaraming problema niyan, lalo na pagka bumabagyo, kinakabahan ng lahat ang mga tao. But still, sabi nga po ng ating mga nakausap, ang Orani Bataan ay patuloy pa rin pumapasok sa larangan po ng pangisdaan dito po sa bayang ito. Ano po ang dahilan? Bakit po sila hindi nagsasawa, nanlulumo at natatakot sa ganyang klase pong negosyo at hanap buhay? Kahit na ho kasi merong mga dinadaan ng pagsubok, ay sa awa ho ng Panginoon at tulong ng Diyos ay nakakabawi din po. Jerry, no? May mga panahon na talagang pare-pareho nating inaabot yung kahirapan, ngunit sa pagtsatsaga ho at sa mga bagong technology ay nakaka-recover po sila. Kaya hindi ko nagsasawa. Yung pong pagpasok nyo sa pangisdaan, ano po ang pinakamagandang proyekto na nakita po ninyo na may magandang kinabukasan? Sa pangisdaan po kasi importante yung malinis sa tubig, no? Yung mga mamamalaisdaan dito, no? Pagkatapos po ng pinatubo ay talagang naging problema na po namin yung pagpapalit ng tubig sa palaisdaan. Naging stagnant, kung ilalabas mo tubig, paglaki, yun na rin yung pinapasok nyo eh. Kasi nga hindi na ho umiikot yung tubig. So kinakailangan ho talaga yung desilting, no? Na minsan ho, nadinig namin na ibabawal na ng gobyerno dahil nga daw ho sa anomalya, pero kinakailangan ho talaga yun. Yun yung malaking pangangailangan. Pero anong pinakamagandang alagain po na nagbibigay sa inyo ng kita? Kung sa mga namamalayas may jackpot lang tayo sa sugpo, di ho ba? Pagkabango sa alimango, parang kwentado na natin kung ganong ibabalik. So sugpo pa rin po sa pangisdaan. Po. And I was just talking about the crab industry. Lumalaki po ito. At nung makausap ko po yung mga dalubhasa po natin sa gobyerno, ang sabi nila, this is one project na bibigyan po nila ng malaking alalay, hindi lamang po sa bayan po ng Orani, Bataan, kung hindi sa buong bansa. Bakit? Ano ba nakikita natin sa crab industry? Sa crab po kasi it's more of the yung pangangailangan ng mga ibang bansa.
we import most of the products sa crab, no? Pag may certain size sila, mga 500, 700 grams or 300 grams, pumapasok na po sa importation. At malakas po dito siyempre yung Taiwan, yung Hong Kong at yung Japan. So talagang kulang pa po talaga kung ating sa alimango po. Pangisdaan Kabayan, proyektong pangtubigan, alat o tabang, na bahagi ng ikinabubuhay ng maraming Pilipino kung matamang pag-uukulan lamang ng pansin at kakayahan ng lahat ng sektor ng ating lipunan. Malaking pakinabang ang ibibigay nito para sa magandang kinabukasan ng ating kapuluan. Kabayan, ang lahat ng ito mula sa palatuntunan ating alamin.